Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, Batang Maynila to. So ito, nag-announce na po itong Viva Films at itong Vincentiments. Ang gaganap po bilang Bongbong Marcos, present day Bongbong Marcos sa third installment ng Daryl Yap Films. Kasi unang-una, yung first installment, itong MIM, itong Made in Malacanang. Pangalawa, itong MOM, Martyr or Murderer. So yung pangatlo mga kaibigan, yung MAM, yung Mabuhay, Aloha, Mabuhay. So siguro, Aloha, ibig sabihin siguro, ito yung marami sigurong mga eksena, yung nandun sila sa, sa Hawaii, kung saan sila ay napatalsik after ng EDSA Revolution, matagal silang nanirahan dyan sa Hawaii. So kaya Mabuhay, Aloha, Mabuhay. So si Aga Mulak po, ang gaganap bilang Bongbong Marcos. Kaya may nabasa ako dun sa comment, dun sa kanilang post, dapat itong si Aga Mulak, ngayon pa lang nagpa-practice na. Anong pa-practicein niya? Yung mga, ngiwi-ngiwi. Ngayon pa lang dapat doon nagpa-practice na si Aga Mulak mag-ngiwi-ngiwi. Kasi yun daw ang pinaka-importanting part ng pelikula. Loko itong mga nagko-comment dito kaya kay Aga Mulak, ngayon pa lang mag-practice ka na raw. Kailangan talagang galingan mo. Mahirap gawin niya. Kaya at isa pa pinag-uusapan dyan, hindi kaya, pwede kayang ma-cancel itong si Aga Mulak. Kasi maraming instances na yung mga sumasali dyan sa pelikula. It's either nababash o nakakancel. Di ba? Si Isko Moreno nga, nadali dyan di ba? Binas siya. Maraming nagalit sa kanya. Bakit ka sumama dyan? Pinaliwanag naman ni Isko Moreno. Trabaho lang daw niya yan. So, wala. Hindi naman natin pwedeng pigilan. Si Isko Moreno, unang-una, wala siya sa politika. Wala siyang trabaho. Kinakailangan niyang kumita. Wala tayong magagawa kung gusto niya tanggapin di ba? Basta meron naman siyang paninindigan ng sarili niya. Ganon din tayo. Igalang na lang natin yung paninindigan ng bawat tao. Para galangin yung opinion natin, galangin natin yung opinion ng ibang tao. Ganon na lang po yan. Tapos, ito pa mga kaibigan, pinag-uusapan din. Kakaroon kaya ng cancel culture dito kay Aga Mulak? Kasi maraming pelikula. Itong si Aga Mulak, na ginawa dun sa sa ABS-CBN, di ba? Kumbaga, hindi ko alam kung naging kakamping ka ito Kakamping ba ito si Aga Mulak? Pero sa tingin ko hindi naman siya nag-GMA Hindi po ba siya nag-GMA? I-correct nyo nga po ako kung mali ako. Kasi hindi ko naman nasundan si Aga Mulak Pero ang alam ko, marami siyang pelikula under ABS-CBN. At hindi ko rin nasundan kung sino yung sinuportahan niya nung nagdaang eleksyon. Kung sinuportahan niya doon si Leni Robredo, talaga makakancel ka, yari ka. Yari ka kung sinuportahan mo si Leni dati. Kasi dati sinuportahan mo si Leni, tapos ngayon makikita ka nandyan sa mga pulangaw sa pelikula ni Daryl Yap. So, ewan ko siguro baka makancel, hindi natin alam. Meron ng post na na-cancel Aga cancel Aga Mulak tingnan natin kung ano mangyayari. Matagal pa naman yan. At hindi pa nga nila siguro nagagawa o naumpisahan. Pero hindi ko alam kung naumpisahan na nila. Basta hintayin natin kung makakancel itong si Aga Mulak. At isa pa, ito yung huli natin pag-uusapan tungkol dito sa sa portrayal ni Aga Mulak bilang Bongbong Marcos. Kasi sabi nila hawig daw hawig ba? Hawig doon sa may nakita akong picture na pinagtabi si Aga Mulak at si Bongbong Marcos nung bata pa si Bongbong. Medyo namang may hawig. In fairness kay Bongbong Marcos, wag lang ngingiwi. Wag lang gaganyan kasi malayo po talaga. So, ito payo ko lang mga kaibigan Kasi meron akong nakita na nag-comment, ang sabi niya, sigurado yan daw. Paglabas na itong Mabuhay, Aloha, Mabuhay, tatapatan na naman ito ni Vince Tañada at ni Joel Lamangan. Sabi nung netizen, baka raw gumawa na naman ng pelikula itong si Vince Tañada na kahit basura, ang importante lang itapat dito sa pelikula ni Daryl Yap. Grabe naman kay Vince Tañada. Nag-flop ba yung Katips? Hindi naman masyado, di ba? Pero itong huli, itong Ako si Ninoy, sa tingin ko talagang masakit tanggapin, pero talagang flop. Nakita naman natin sa mga sinihan talagang hindi po siya kumita. At kasi maraming review diyan sa pelikulang yan na sabi ko na rin dati, sabi ng iba hindi siya maganda, pero ako para sa akin kasi musical kasi
Kapag musical, hindi naman gusto ng mga tao yan eh. Yung mga musical, bibihira lang ang nanonood ng musical. Di ba? Kasi magsasalita siya, kakantahin niya. So iba yung dating ng mga musical. So naging isang malaking factor yan para hindi siya mapanood. Para hindi talaga siya tangkilikin ng mga manonood. So ngayon ganito, tatapatan nila itong Mabuhay Aloha Mabuhay. By the way nga pala mga kaibigan, kasabay po ng Martyr or Murderer bukas ipalalabas po itong Oras de Peligro. So tingnan natin yung labanan, mukhang magandang labanan ito. Ito magandang labanan to. Kasi musical ba yung Hindi naman musical yung Oras de Peligro, di ba? So hindi siya musical, talagang to, parang talagang pelikula, movie. Full-length movie. So tingnan natin, abangan natin kung ano mangyayari. Kung sino ang magwawagi sa takilya. Abangan natin yan. At kung sakali mang tatapatan uli, itong pangatlong installment ng pelikula ni Daryl Yap, ito lang payo ko. Para hindi na po maulit yung nangyari, na yung tatapatan mo yung pelikula niya, tapos pelikula mo, mukha lang pakakainin ng alikabok. Kasi dapat yung panapat mo, matinding pelikula. Ano ibig ko sabihin? Itong mga pelikula ni Daryl Yap, ginagastusan niya ng mga Marcos. Malaki po yung budget ng mga pelikulang yan. Tapos kung ikaw ay gagawa lang ng pelikula na napakababa ng budget, yun nga, sabi ng netizen, makagawa ka lang ng pelikula okay na, hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. Dapat kung gusto mong tapatan talaga yung pelikulang yan, dapat malaki rin budget mo. Kung malaki budget nila, dapat mas malaki budget mo. Di ba? Dapat mas magaling kung maganda ang cinematography nila, dapat mas maganda ang cinematography mo. Kung maganda yung script nila, dapat mas maganda yung script mo. Ganun dapat, di ba? At ngayon, pinapakita na nila, sinabi na nila, in-announce na nila, si Aga Mulak ang gaganap na Bongbong Marcos. Si Aga Mulak, isang magaling na aktor, premyadong aktor, award-winning aktor, tapos gwaping pa. Ngayon, kung tatapatan mo yung pelikulang yan, dapat maghanap ka ng artista. Artista na panapat kay Aga Mulak, na mas magaling umarte kay Aga Mulak. Na mas mapoportray niya ang kanyang role kung ano man ang gagawin mong pelikula. Dapat award-winning din. Kasi kung gagawa ka ng pelikula, tapos yung main character mo, pipitsugin, hindi kilala, ano aasahan mo? Hindi. Yun nga, di ba? Ano aasahan mo? Sa tingin mo, mas tatangkilikin ka kaysa dun sa sa pelikula ni Daryl Yap? Hindi. Kasi kung tatapatan mo yan, siguraduhin mo na na mas magaling, mas maganda, mas malaki ang production. Dapat ganun. Hindi ba sa makagawa ka lang ng pelikula, okay na, panapat ko to, okay na. Di ngayon, anong nangyari? Mukha kang tanga. Di ba? Pinagtatawanan. Sana maging lesson na yung nangyari na yun. Kaya next time, if ever, na gusto yung tapatang pelikula na yan, siguraduhin nyo na mga kumuha kayo ng matitinding mga sponsor. Kung budgetan ng Marcos siya ng sobrang laki, maghanap na kayo ng magbabudget sa pelikulang panapat ninyo dyan sa Mabuhay Aloha Mabuhay. Para hindi na kayong pagtawanan. Kasi kahit anong pilit, mga kaibigan, itong nagdaang pelikula, wala. Masakit tanggapin, lalong-lalo na sa mga sa mga kontra kay Daryl Yap, pero wala eh. Siguro lesson yun, lesson learned. Para naman sa susunod, hindi na maulit. Di ba? Kaya bilang pagtatapos kay Mr. Aga Mulak, mag-practice ka na po ng pangiwing-iwing. Mag-practice ka na po dahil yan po ang pinaka-importanting parte ng pelikula. yung Mabuhay Aloha Mabuhay. At dun sa mga nagbabalak mambash kay Aga Mulak, hintayin na lang natin kung ano mangyayari at kung maka-cancel culture ba itong si Aga Mulak. Yan din po ang hihintayin natin. Okay? So yun lang po mga kaibigan, ingat po tayong lahat. Bye-bye! Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.